Kaya to, kadok ta, maminaw lang. Okay na, mamahid lang ko kan. Sir, sinabi niyo kanina sa CHR na don't put the evidence lang or Bakit mo ako, why I do have to mention the names of the criminals that I do not care. Sino criminal, alam naman ninyo yan. Yung nasa, I give the orders to shoot to kill. Tapos yung kay Pugoy, they were armed. Tapos yung ako, early on. Bakit ko na-memorize yung mga pangalan at mga kriminal? Bakit ko bigyan ng importansya? I mean, if you want to get evidence or proof or whatever, do not get it from my mouth. That's my business furnishing you with names. You investigate. Trabaho ninyo yan eh. And besides, yung CHR, hanggang ngayon, panahon ni Dilima, panahon ni ETA, hanggang ngayon, sige lang imbestigar. Pumunta na yan sila dito, kalaki ng gastos ng gobyerno, ang bank sila dito, saan ang report? Where is the product of your... Sana. Pumunta kayo dito, you must have accomplished something. Where is the report? Na inimbestigahan ninyo ako. Kaya ako nagbunganga ako, gano'n eh. You were around when I was investigated. You were around when... Ano pa ba ang gusto nila? Ngayon, magtanong na sa akin sinong pinatay ko. Maya-maya, na. Reaksyon yung Mayor sa desisyon ng SE? Well, I am happy kasi, alam mo, trabaho rin niya ng abogado. Pero as I have said, I will not die if I do not become president. Well, nandiyan, mapresidente ako. Pag hindi, di okay. Citywide, one-time big time. My orders to the police is to kill. If your life is in danger or if they resist violently, you kill them and you will do government a favor. Mayroon siguro. Tingnan ko. Bakit? Why do you hesitate to kill? Bakit? Why do I have to explain to the heavens na kung pinatay ko kriminal? Magpasalamat na nga kayo eh. Pasalamat kayo ng mga durugis na patay na. Kayo from daldal ng daldal. Mayor, sabi po ni Chairperson Eta Rosales na padala niya na daw sa inyo yung letter, explanation na nababoy na dapat Mayor. I said it is not wrong to threaten criminals. The orders to shoot is perfectly legal. Tubagon ba niyo mo tong letter, Mayor, if na-receive? Alam mo, sabihin ko na kanila, kayo mga taga-bayan nila, Sprite ako sa inyo. Huwag kayo sumalubong sa akin, Sprite ako sa inyo. Paano po ka ni Chairperson Eta Rosales nga nung manghilabot daw ka sa issue ni Ayaw daw kayo to. Mayor? Paano kayo ni ambak daw ka? Hilom niya, Ignacia, tupago niya ng iyang kas-advance niya police. Influence daw Mayor. Siya yun, bad example. Ignacia, bad example siya. Iyang pangalan, ituwas na tuong na police kas-advance. Ignacia, shut up. Wasay pakialam, I am a citizen of this republic. I can say what I want. Tell her to stop her nagging. Dili siya guardian. She is not the guardian of the morals of this country. You tell that old lady. Dili siya mangilabot kung sa among isulti. Pasensya siya and you bear it. Kung dili ka gusto maminaw, ayaw paminaw. Do not criticize us because ikaw mismo, yung pangalan mo lumabas doon sa listahan ng police in cash advance. You do not have the moral authority to lecture on people. It is my constitutional right. Basig dili ko mayor. Basig hindi ako mayor, citizen of this republic. Kaya kasi tama yung ginawa niya. Mali yung admonition niya. Tama si Herbert. Yan ko. Mayor, pagkadakop ni Palparan Mayor, sa insulto natin kanina. Jadi kami. Kadakpan, dungay na siyang pangita. Lago siya Nograles. Ano yung amo? Mayor, I'm sure Nograles will help him. ganina Mayor, nakikistorya ka. Good afternoon, this is Rafi Gutierrez, and
Itong susunod kong topic is about the Commission on Human Rights and their collaboration with Philippine media to create a lot of black propaganda against President-elect Roddy Duterte. I was able to catch this news this morning. I don't know if people have seen this, but this is showing President-elect Duterte with a lady beside him right after his inauguration speech. And what CHR is saying, the Commission of Human Rights is saying, is that what President Duterte did in this picture is a violation of women's rights. Alam nyo kayong mga taga-Commission on Human Rights, okay, lalo na yung head nyo, napaka-hipokrito nyo lahat. Okay? Bakit ko sinabing hipokrito ko kayo lahat? Bakit kayo dapat buwagin yung inyong organisasyon? Why we should remove? I think we should just totally erase that, what your organization, your department. Ang lakas ng ang kapal ng mukha nyo na magpo-post, magko-collaborate with Daily Inquirer. Of course, yellow or oligarchy owned yung yung publication na yan, no? Siyempre, tutulungan kayo niyan. Kaya lahat naman kayo dyan, yellow oligarchy control, di ba? Pero ito lang yung tanong ko. Bakit hindi nyo talagang suriin yung mga women's rights dito sa Philippines? Simulan natin sa Metro Manila. Okay? Alam ba niyo yung nangyayari na prostitution dito sa Quezon Avenue? Kung gaano kalagana pa rin ng mga nightclub dito? Kung gaano karamihan pa underage na kabataan nating mga babae ay nasasangkot sa prostitution dahil sa kahirapan. At ilang raid na yan, ilang beses na yan pinuntahan ng NBI at ng iba't ibang mga organization. Nasaan kayo? At bakit patuloy ang widespread laganap ng prostitution sa ating bayan? No? Hindi ba yung ginagawa nito mga oportunistang may-ari ng mga nightclub na nag-espouse ng prostitution? Yan ang violation ng women's rights, di ba? Dahil mga underage, o kahit sabihin natin mga adult na babae, pero yung kunyari na ikaw, department head ng human rights, kunyari nanay mo, kapatid mo babae, kakilala mo, naging prostitute, take advantage, wala kang gagawing action, wala kayong gagawin. Tapos ang lakas ng loob nyo, no? Ito, si Mayor Duterte, may katabing babae sa sa inauguration speech niya. Violation kaagad ng women's rights. Mga hipokrito kayong tanga sa CHR. No? Bakit hindi kayo pumunta dito sa Quezon Ave? Sa gabi at tingnan nyo, isa-isahin nyo lahat ng mga nightclub dito kung gaano kalaganap ang prostitution. Nakakagalit, no? Mga bayaran, mga walang hiya, no? Mga Catholic, kuno-kuno. Wala naman kayo talagang silbi. Naninira lang kayo. Hindi pa nakakaupo yung tao, sinisiraan. Hindi nyo tugunan yung mga totoong human rights issues. Kayo mga nasa CHR, bakit hindi nyo tinutugunan yung wala pang justisya na napapasa dyan sa Ampatuan Massacre, dyan sa Mamasapa, no? Mga walang kwenta kayo. No? Tama si President-elect Duterte. Kayo yung unang group dapat buwagin after maging presidente siya. I think a lot of Filipinos will agree that the Commission of Human Rights are not really supporting human rights. You guys are defending the criminals, those should be in jail, those should be punished with death penalty. Klase kayong mga tao kayo. Hindi kayo mga tao. Human rights, kinakampihan nyo mga criminal, mga drug lord, mga prostitution businesses. Tapos yung mayor magpo-post with a girl, automatic women's rights violations. Prostitution na ng tawag dyan. Kayo yung mga nasa CHR, kayo yung mga nagpapaputa ng mga babae natin. Okay. Kaya please lang, itigalan nyo yung collaboration with Inquirer, yung Rappler. Useless kayo. Dapat kayong buwagin kayo mga nasa CHR. Magandang hapon po.
Anti-criminality or sa speed limit? So traffic. Wala, sorry lang ako. Ako dako kay kung gasto sa peace and order. Nakita na ninyo ron. Quarterly nag-turnover ko mga equipment, bili motor vehicles. Nagadako ang Davao. Unya, uwang kasadalan. Weekdays, 65,000 ka motor vehicles sa motor ka ng motor, 2-wheel o 4-wheel, agi deres Davao magamit dalan. Tinahanglan ako, dili madala ko kanang traffic na traffic signals. Tinahanglan manumano gyud kay nagpa-traffic count. Dako kay kung gasto, pero naako kay one day ihatag sa ila. Sultan ka na ako kanina, pero pag-instricto ko diya sa trabaho nila, kay kadaganan, reklamo, mga yok. So nako, balita lang. Tanggal mo. Ito kagamang Pilipino nito gawa, no? Huwag mo kumakuwang sa aplikante. Ako kung gasto, I'm exacting, very exacting boss. Kinala mag-yun na mga yok. Mumbaton lang ang bid. Ako kasi na kung tagain mga okay. Kuhan ng gulay, naglok siya kay mga milpil. Kaya ko, storya pagkasal sa patrol ikaw si Pulikit. Nasa nga akong palisi. Usa ka sa'yo. Basta ka ng